Welcome back again to my YouTube channel. Pupunta tayo ngayon sa Trillium Park. Kasama namin si Ate Erica. Ang balak sana namin High Park. Tapos sabi ni Ate Erica, nakakapagod daw kasi sa High Park kasi ang lawak nga guys. Kaya ayun, mag-Trillium na lang kami kasi last Monday ata pumunta dun sila Ate Eliza kasama yung asawa niya. Maganda. Kita ko yung mga picture, saka mabababa yung puno. Kaya makapag-picture ka talaga ng maganda. Kasi nung pumunta kami last year sa High Park, ang tataas ng puno. Hindi namin masyadong maano. Kailangan pa namin anggula ng bonggang-bongga para lang makapag-picture. Si Marvin guys, 6 PM pa yung out niya sa work. Kaya kikitain na lang namin siya sa St. George. Ano naman 5:30 na din naman. Mabilis lang yung biyahe. Kaya wala nang problema. Yung ano pa kasi ni Marvin, magbibiyahe pa siya mula dun sa Tim Hortons papuntang St. George. Grabe, iba yung lamig ngayon. Ang lamig. Compare kahapon, iba yung lamig ngayon. Talagang mas malamig talaga. Grabe pa, iba talaga yung weather. Kasi kanina pagpasok ko sa work, sinabi din nung ka-work ko si Ate Amy. Sabi niya, lamig yan ako, Ate Amy. Sorry na. Nag-ayos ako ngayon, Ate Eka. Hindi nga, first time ko mag-ayos eh. Wala pang foundation. Wala kasi akong foundation. Kaya kung ano na lang yung nasa bahay, sabi ko mag-ayos ako ngayon. Nandito na tayo sa Union. Ayan ang aking hubby. Then si Ate Erica. Ate Erica, hi ka. Hi. Nasa ano na kami guys. Nasa streetcar. Ang dami nagja-jogging oh. Hindi pa naman siya ganun kadilim. Time check. Anong oras? Na alas 7 na 7:30. Ang traffic. Grabe. Anong oras kaya kami makapunta dun? Kasi medyo mahaba daw yung lalakarin. Ayan. Iyan muna ipapakita ko sa inyo guys. Start na tayo maglakad. 12 minutes. 10. Ay, 10 minutes. Pag 10 minutes, 12 minutes sa akin. Dini tayo. Malamig ba? Para sa inyo, malamig ba? Malamig. Kasi malapit na tayo sa dagat. Ay, di nga daw kasi dagat. Ate, lake nga. Ay, hindi pala sa dagat. Sorry na. Lake pala. Lake. Tubig na lang. Malapit tayo sa tubig. Ang lawak ng lake, nakakatuwa. Akala ko nung una dagat eh. Tapos may nag-comment nga pala noon, nabi lake nga daw pala dito. Dito tayo nung naglakad, bebe. Pupunta tayong CNE, no? Uy, lungkot-lungkot ako nun. Hindi kami nakapunta dun sa CNE, ate. Oo. Ang ginawa ni Marvin, nilibre niya akong Starbucks para mamalungkot ko. Sabi ko, gusto kong pumunta doon. Ay, oo nga, kakain tayo. Ang ganda dito, oh. Wala palang mga dahon yung puno. Pag ano na, summer na. Punta tayo dito, ate, kasama namin parents ni Marvin. Kami nilalamig na. Tapos yung mga bata nagsasoccer, naka-short pa. Ang lamig kasi dahil lumahangin lang eh. Nangiginig ako. Grabe, ang daming ano din dito, no? Ang dami rin tao, ang dami nagjo-jogging doon. Parang sila yung mga binidyo mo kanina. Oo, ano, umikot lang. Nagpa-picture kami dito sa may ano eh. Merong ano yung lalaki, parang nagde-deliver ata siya ng pagkain, tumigil eh. Inaintay si Ate Erica matapos mag-picture. Nanginginig ako Natawa siya pagkatapos eh. Dito na tayo sa Trillium guys. Ayan, nagchichikan pa si Marvin siya kasi Ate Erica. Nandito na tayo? Saan yung cherry blossom? Hala, parang ganda dun oh. Yung parang ano tulay. May pa-bridge sila dun oh. Baka dun banda. Saan kaya tayo? Ayan, may nakalagay naman dun oh. Baka may nakalagay kung saan part yung cherry blossom. Ganda rin pala dito maglakad. Lalo na sa summer, Ben. No? Punta tayo sa summer dito. Hindi tayo nakapunta dito nun eh. Diba? Ang ganda din dito. Sabay talon dun sa lake. Lamig nun. Kahit daw sa amin, malamig daw yung tubig eh. Dito sa lake. Alang ganda. Ang baba lang ng mga airplane, no? Ayaw nga yung private nga pala, no? Parang yung panapanood ko yung sa Sunshine. Yung ano, F4. Ang ganda dito. Ito na pa ka naman. Kasi yung sa lugar namin, guys, yung likod ng bahay namin, ganyan na makikita mo. Dagat kasi yung likod ng bahay namin. Magandang tumambay.
Ala, ang ganda talaga, bebe. Oo nga, aakyat nga eh. Aakyat tayo, saan? Ayan, yung daan. Balik na tayo. Ah, doon. Ang ganda naman dito. Guys, I'm sorry. Imik ako ng Trillium Park, hindi pala sa Trillium Park ng Cherry Blossom. Tinawagan ko si Ate Alaysa, sinabi ko na, Ate, nandito kami sa Trillium Park. Nasaan yung Cherry Blossom? Kasi nag-post siya ng Cherry Blossom, tapos ang naka-location, Trillium. Sakala niya napansin kanina, after 3 days. Hindi daw pala, mali daw. Saan daw yon? Trinity, guys. Kaya hindi tayo nakapag-ano ngayon. Cherry Blossom. Ano na lang, ang topic na lang natin. Ate Erika, kamusta yung schooling mo? Graduating na din kasi si Ate Erika. Yeah. Pasado naman tayo. Magkano tuition fee? 9K! Oh my God, das. 18.7 sa amin. Oh, 18.7. 18.7. No, ganun, pumapatak yung ano nila, tuition nila. Hindi nagkakalala yung tuition yun ni Ate Erika, no be? Kamusta yung pag-aaral mo? Mahirap ba? Mahirap maging estudyante dito dahil kailangan mo mabuhay, kailangan mo pa magtrabaho. Ilan yung trabaho mo? 3. Oh, diba? Kasi nga nagkaroon ng pwede mong full-time doon na humataw-hataw sa Ate Erika. Guys, sobrang ano na to Ate Erika, sobrang sipag. Yung tipong kakauwi mo lang galing sa night shift mo, madaling umaga na no? Umaga. Diretso school. School. Anong start ang pang ano mo, trabaho mo? Ay, Ng gabi? 10 ng gabi. Uuwi siya ng 6 a.m. 6 a.m. Makakauwi ako sa bahay, mga past 8 na. 8 tapos papasok na siyang school. Oh, di ba? The best. Grabe, hindi ko kaya. Eh di puyat ka. Sa ano mo yung subject mo ate? Isang subject lang 'yon? Isang subject lang yun ha. Masaklap pa. Major ko yun ha. Ay, Financial shit. accounting yan, girl. Oh. Ayun, sa accounting kasi yung ano ni ate, yung kanyang program. Okay lang. Grabe. Oy, naalala ko no. Kaya naman. Oo, ay, graduating! Di ba? Naalala ko yung last year, pagdadating si Ate Erika dun sa trabaho namin sa downtown, may bit-bit, ang bigat, yung laptop niya, bit-bit niya, tapos nagre-review pa. Tapos makikita ako ni Ate, ang ano naman, yung sa akin naman nun, kasi nagte-13 hours ako, makikita ako ni Ate sa food court, tulog. Tulog. Yan. Tulog yan. Tulog ako sa food court kasi may next pa akong trabaho, galing ako dun sa umaga. Hinihintay ko lang yung 1 hour. Pero the best pa rin yung kay ate kasi pinagsabay-sabay niya talaga as in. Pero ako hindi ko kaya yung work na ano mula umaga hanggang gabi. Hanggang 9 to 10 ka, di ba? 8 to 10. 8 to 10. Kasi 10 tayo natatapos eh. Yung gising ako ng 20, ilang oras nga ako gising ba? Basta 3 to 4 hours lang yung tulog ko noon eh. Pero minsan syempre ikaw din, minsan ganun din, wala din tulog halos eh. Tulog. Zombie mode na ako eh. Kasi pag uuwi kami ng 10:30 yung out namin sa trabaho, si Ate Erika, dadating tayo sa bahay mga 11, 12. Minsan past 12 na madaling araw. Lalo na kapag snowstorm, OMG. Tapos magre-review pa yun si Ate Erika, nagkakausap pa kami, nag-aaral pa daw siya. Abo, minsan mani-mani lang. Mani-mani lang habang nagre-review. Kaya sabi ko, hirap naman nun. Pero at least diba, natapos mo naman ate. Yun yung importante na. Tapos at pumasa. Survive. Minsan, mapapaisip ko lang, no? Kinaya ko yun. O, diba? Kinaya mo kahit ano. Tapos, ang work na isa ni ate, ano, sa McDo. Sa McDonald's. McDo. Yung biyahe niya, ang layo din. Lagi naman, everyday na almost 2 hours. 2 hours? Tapos yung same dun sa panggabi mo? O yung panggabi ko, dulo to dulo ko. Scarborough to Kipling. Portland to Kipling. Ilang oras yun yung Kipling? Isang oras kalahati? 15 minutes yun. Layo. Tapos din. Yung ano ko, biyahe ko sa bus papunta doon sa work is like 30 minutes. Ang tagal ng biyahe. Layo din, no? Yun talaga yung mahirap dito kasi minsan yung mga work nasa malalayo talaga eh. Wala dun sa malapit sa ano mo sa school. Kahit nga ako nun, hirap na hirap din ako. Tsaga-tsaga lang. Doon lang tayo lagi sa malalayong trabaho, di ba? At least naman kahit papaano nakasurvive naman, di ba? Yes, nakasurvive tayo. Ako ang bilib sa inyo, lalo na sa'yo. Nagawa mo maipon yung pang-tuition ni Marvin. Ang galing! Kita, ito si Ate Erika, ito talaga lagi kong kasama ng mga panahong talagang, naku, pagod na pagod ako. Natutulog yan sa, sa subway. Para na siyang balabagsak na ba? Basag na basag. Kasi magkasama kami na Ate Erika umuwi. Same lang kasi kami sa Scarborough. Kaya kami talaga yung laging naiiwan magkasama.
Minsan nga nag-aaya pag naiiwan ako ng bus 9 kasi 16 si ate. Pag nag-16 kasi ako, malayo yung lakad ko. Malayo yung lakad ko sa bahay. Ay wala akong choice, sasabay na ako yung ate Erica kahit malayo. Tapos magte-text pa si ate Erica, nakauwi ka na ba? Kasi minsan tulog na tulog kasi ako sa biyahe. Oo, baka natatakot ako, baka biglang makalagpas sa ano niya, bababaan. Minsan naman sinusundo naman ako ni Marvin dun sa sa bababaan ko ng bus kapag super late na talaga. Minsan kasi natatakot ako dahil sa nangyari sa akin last year, yung may homeless na sumunod sa akin. Nakwento mo yun, no? Umiyak talaga ako no, hindi ko na alam yung gagawin ko, sobrang takot ko kasi wala pa kaming 1 month ni Marvin dito tapos hinahabol na ako ng homeless. Gabi, kasi hindi ko naman naranasan nun sa Pilipinas. Tapos dito bago-bago ko lang naranasan ko yung ganun. Siyempre nakakatakot mamaya kung anong gawin sa'yo ng homeless. Tapos wala akong malapitan nun dahil snowstorm nun eh. Yung mga Indian nakatingin lang, parang 5 lang kami nag-iintay dun. Ate, umakyat ako dun sa taas, talagang tumakbo ako dun, tapos may babaeng bantay dun, umiiyak na ako. Yun sabi ko. Sa STC, right? Hindi na ako nakapasok noon nung kinabukasan, tapos yung battery ng cellphone ko 18% na lang. Tapos sabi ko kay Marvin, papasundo na ako kasi talagang nawawala na ako sarili. Sabi ko, magtago ka din, magtakip ka ng mukha mo, ako makita ka ng homeless kasi same kami nung bus na sasakyan. Pauwi. Buti na lang talaga nagsidatingan yung mga security, hindi na nila pinasakay yung lalaki. Talagang wala siya sa sarili. Oo nga. Buti nga hindi rin naranasan ni ate yun, grabe. Buti na lang hindi. Oo. At least ako may asawa akong pupuntahan ako eh. Wala akong matawagan din sakali. Kaya nga, ako tawagan mo ate. Wait lang, hindi ko alam paano papunta dyan. Tulog kayo nun. Nasaan na tayo? Nasaan na pala tayo? Diretso na tayo? Dito sa ating ayan, si Marvin ang tagahanap ng ano namin, ng sasakyan. You're the best! Best bay! Guys, nasa bahay na kami. So, nakauwi na rin si ate Erica. Ayun, talaga nakakabilig talaga din yun si ate Erica. Super sipag din yun. Minsan nga din, hindi na rin siya nakakakain kasi sobrang dami niyang ginagawa. Kaya nung that time na nagtatrabaho kami nun sa downtown, dinadalhan din siya ng pagkain ng mga iba namin ka-work kasi nga, pag napasok siya, before kasi mag-start yung work, parang may 30 minutes pa, minsan 1 hour siyang 1 hour, medyo maagap siya. Nakatambay nga siya dun sa food court, ako tulog naman ako sa food court. Minsan nagpapagising na lang ako sa kanya siya. Dala niya yung laptop niya kasi nagtatype pa siya ng mga ano niya, mga activity niya. Dala-dala niya yung laptop niya hanggang dun sa trabaho. Kasi kailangan daw niyang taupusin, tapos pag-uwi, minsan magka-chat pa kami na hindi pa daw kasi siya, tapos kailangan pa daw niya. Kaya puyat na puyat minsan yan. Buti nga nakaya ni ate. Kasi mag-isa lang siya dito, yung pamilya niya nasa Pilipinas. Pero at least, ayun nga, sabi niya, nakasurvive naman tapos wala naman siyang bagsak. Kaya goods na goods, guys. Ano na lang siya. Kasi ano nga yung tatapusin ni ate sa accounting, no? Maghahanap siya ng work ng full time kasi kailangan niya, baka po may alam kayo dyan, pang kahit mga office job para kay ate po, need niya po kasi ng tier, yung naka-tier skilled, mga office job. Bangko pala, no? Oo. Kaya ayun guys, so sana makakawa din sa ate ng work kasi next week makukuha na nila yung kanila, transcript nila, tapos makapag-apply na ng PGWP, tapos start na ng full-time job, guys. Naantok na rin ako, guys. Magpapaalam na din ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!